Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung Watusi ni Sabit Singson. Bakit na niya, Mr. Maravillas? Watusi. Watusi man lang po yung pasabog niya, no? Ni Sabit Singson kahapon. Yung kwento niya, kwentong marites, kwentong manghuhula. Si Sabit, oh. I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now. Ngayon, the soonest possible time. Dahil nasa atin ang katotohanan. Hindi ito pwede pabayaan ng ating Panginoon. I believe in God. I believe in miracles. I believe in destiny. Yung pananalita mga kababayan ni Sabit Singson, kapareho ng pananalita ni Atty. Torion. Sabi ni Torion, umaasaan niya ako sa Tapestry of Miracles in 2026 na makalabas si Digong at saka si Kibuloy. Ganon din mga kababayan siya, no? Si Chubby Singson, umaasa na magmimilagro ang ating Panginoon para paboran sila. Malabo po na paboran kayo ng ating Panginoon kasi masasama ang inyong hangarin, pang sarili. O di ba? Hindi man para sa kabutihan ng ating bansa. At yung inyong pinagagawa against against the will of God. Di ba sabi natin mga kababayan, palit-ulit nating sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nanalo bilang isang Pangulo kasi inayaan ng ating Panginoon na siya yung manalo. Na si President, he is a minister of God for good. Yan sabi po sa Romans. Napakalinaw. Mga kababayan, Romans 13, verse 1, let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. Kaya yun ang nangyari kay Digong. Yun ang mangyayari kay Sara. At sa lahat ng mga kakampi niya, tulad mga kababayan ni Chavit Singson. Baliktad po ang mangyayari. Napakalinaw ang talata. Ang sino man daw na magre-resist sa ordinance of God shall receive to themselves damnation. Bakit daw? For rulers are not a terror to good works, but to the evil. For he is the minister of God to do for good. So ang ating Pangulong Bongbong Marcos na inayaan ng ating Panginoong Diyos na umupo bilang Pangulo, ministro pala siya ng ating Panginoon for good para sa kabutihan nating lahat. Nakita na ninyo? Kaya malabo na paboran ng Diyos mga kababayan si Chavit Singson. Kaya nga yun ang nangyari kay Digong. Sa walang tigil niya mga kababayan na panglalait sa ating Pangulo, pagbabanta, nauna pa siya kay Maduro na deliver. O di ba po? Na-deliver bigla sa dahig. Kung si Trump, inaresto si Maduro, Nicolas Maduro, presidente ng Venezuela, nauna na si Digong. Malamang ang susunod si Chavit sa nangyari kay retired General Romeo Pocis. Arestado kahapon. Ayaw kasi ninyong tumino. Napakalinaw ang katuruan. For he is the minister of God to do for good. But if thou do which is evil, be afraid. Maganda sa Tagalog siguro. Pagalang sa pamahalaan. Ano sabi? Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Para hindi kayo maparusahan. So kahapon, si Romeo Pocis, retired general, arestado kasi may kaso siyang inciting to sedition rebellion. At malamang si Chavit Singson mga kababayan na nananawagan ng one-time, big-time rally
Malamang sumunod kay Romeo Pokis. Unang-una may nag-file na sa kanya ng kaso. Last year, plunder complaint filed versus Chavit Singson over alleged 150 million land deal. A plunder complaint has been filed before the Office of the Ombudsman against former Narbacan Ilocos Sur Mayor Luis Chavit Singson and several local officials over the alleged overpriced purchase of a property worth nearly 150 million pesos in 2019. Imbis kasi na magpahinga na sila, tulad ni Digong, hindi pa nagpahinga. Nanahimik na sana kasi binigyan na sila ng pagkakataon to serve the country. Ganon din si Chavit. Ang ginagawa, namimirwisyo. Imbis tumulong sa pagserbisyo, mga kababayan, kasi ang objective nila, iloklok si Sara. Okay. Ituloy lang ninyo ang mga masasama ninyong gawain. Malinaw ang talata. May obligasyon na magparusa ang ating Pangulo. Sila ay mga lingkod ng Diyos kasi para sa ikabubuti mo. Ngunit, kung gumawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Yung budhi ninyo, masamang budhi You resist the ordinance of God. Hindi ninyo ginagalang ang isang leader na iniluklok ng ating Panginoon bilang ministro. Malinaw. Kaya nga ang lumalaban sa pamalaan, lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Nakita ninyo yung nangyari kay Digong? Yun ang kanyang kaparusahan. Na-deliver siya, mga kababayan, sa dahig. Kay Romeo Pokis, yun ang kanyang kaparusahan. Pero sige lang, ituloy mo yung one time big time rally. Tingnan natin kung may maniwala sa'yo. Yan sabi niya kahapon, after the press con, we will schedule a one time big time rally. We will march to Malacanang. Di gawin mo. Wala mang maniwala sa kanya. Sabi ni Alan Bonbon, yan si Chavit, hindi nadadala kahit pa nabubo at pinalayas nung nakaraang umipal sa rally. Sabi ni Ernesto Sales Jr., Chavit, kulong ka o martialo? Pumili ka. Sabi ni Christopher Quirido, baka dapat siguro 10 time is small time. Walang maniwala sa kanya. Pero ituloy mo para yung naipon mong billions maubos sa kakabayad mo sa mga kakahakot mo sa mga magrarally. Sabagay, may mga balibalita na siyempre may suporta mga sponsors niya. Last year, mga kababayan, na-mention itong si Chavit as one of the personalities na involved sa destabilization. Yan November 11, report ng Philippine News Agency. Armed Forces Intel officers verifying list of alleged destabilizers, sabi ng palasyo. Citing his unnamed source, si Montolfo tag Vice President Sara Duterte, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, and politician businessman Chavit Singson as possible financiers in the alleged destabilization plot against the Marcos administration. Tolfo mentioned Senator Rodante Marcoleta, former Executive Secretary Victor Rodriguez, lawyer Ferdinand Topacio, Relief Colonel Raymond Dante Lachica, and retired military officers Romeo Pokis. Ayan, ito yung inaristo kahapon. Orlando De Leon and Johnny Macanas, yung vlogger po. Minamonitor kayo closely ng Armed Forces Intelligence Unit. At malamang sa susunod din rin kayo kay Pokis. Kaya sabi ni Attorney Wilfredo Garrido sa kanyang post 2 hours ago, General Pokis' life story is movie material, surefire hit among DDS, starring Robin Padilla. Working title, Pension Ko, Alay Ko kay Tatay Digong.
Sayang pensyon. Malamang matanggal yung pensyon ni Pokis, mga kababayan. Imbes nananahimik at ini-enjoy niya yung pensyon, baka mawala pa. Alay niya kay Digong. Di ba? Pero tingin ko, mga kababayan, kaya ito nagbibida-bida si Pokis, malamang sumama ito sa lineup ng PDP laban sa 2028 senatorial election. Ganun lang po ang ginagawa. Pabida muna para makilala. Afterwards, takbong senador. But anyway, tingnan natin kung ano yung mangyayari sa kanila. Pero sabi nga natin, malinaw ang sinasabi sa salita ng Diyos. Kaya malabo na paboran sila. Tulad ng sinasabi, mga kababayan ni Chavit Singson. Ito yung mga aligasyon ni Chavit kahapon. Duterte's ICC arrest linked to criticism of 2025 budget, Singson says. Ano naman ginalaman ng ICC warrant na inisyo, mga kababayan, at inimplement through Interpol? Lahat na lang sinasabit ninyo kapag criticize ni Digong daw sa 2025 budget, kaya i-deliver ng ating Pangulo padahig si Digong. Malabo man po. Pero kung yan ang paniwala ninyo, di, sige, paniwalaan ninyo ang ganon. Kung yan ang paniwala ninyo, di, ang ibig sabihin yan, tama, kayo na ang susunod. Pero valid, mga kababayan, ang possible case na ipafile sa inyo. Kasi nga po, illegal yung ginagawa ninyo, destabilization. Yan nakatimbre na sa armed forces, yung mga destabilizers, Alangan man, pabayaan lang kayo sa inyong mga illegal na ginagawa. Ito, i-share ko ito sa inyong balita from Business Mirror. Yan Sabi dito, Singson asks Armed Forces Browner, speak out on corruption. Dinadamay pa ninyo yung Armed Forces, politicize pa ninyo. Di ba? May grand conspiracy daw, mga kababayan, sa korupsyon. Ang grand conspiracy po, yung destabilisasyon ninyo. Yan ang malinaw na grand conspiracy. Yung sinasabi ninyong grand conspiracy sa korupsyon, ito mismo ang nilalabanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang binabaliktad ninyo. Yan dinamay pa sa armed forces po. In an open letter to Browner, which he read in a news conference, Singson said he was writing not as a political figure but as a Filipino who has witnessed wars, coups, dictatorships, and revolutions, warning that the Philippines is once again facing national collapse, not due to foreign aggression, but because of internal decay. Ang internal decay sinasabi po ninyo, yan mismo yung ina-address, yung massive corruption sa gobyerno na never pong nilabanan ng previous administrations, including Digong. Di ba? Kasi napakaraming mga sabit na kaalyado ng previous administration. Yan ang malinaw. Sasabi dito sa report ng Business Mirror, Singson, who is known to have close ties with China, said the enemy is not foreign. The enemy is inside our home, arguing that corruption, not China, poses grievous threat to the nation. He criticized what he described as an overemphasis on external security threats, particularly tensions involving China and Taiwan, while domestic problems worsened. Ayun, nalata ka tuloy kung sino yung nasa likod. Alam na ninyo, mga kababayan, kung bakit nag-iingay si Chavit Singson. Close pala siya sa China. Talagang ang isda, mga kababayan, nahuhuli sa bibig. Di ba po? Sa pag-cover niya sa China, mga kababayan, sa kwentong ito, lalong nalata ng mga mamamayang Pilipino. Dinidefend niya na hindi daw China. O di alams na kung sino yung nasa likod niya. So kailangan natin talaga basagin, mga kababayan, itong destabilization playbook. So ang nakikita natin ngayon, mga kababayan, hindi po ito hiwa-hiwalay na pag-iingay, kundi isa pong coordinated na political operation na may malinaw pong objective. Ang malinaw na objective po, pahupain ang suporta sa Malacanang, likhain ang klima for impeachment,
at henda ang daan mga kababayan sa pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan. Yan ang malinaw na playbook mga kababayan na nakikita natin. Kasi po, sa totoo lang, sa communication and political science po, may tawag po dyan. Ang tawag dyan po, delegitimization, destabilization sequence. Isa po itong strategy mga kababayan na paulit-ulit na pong ginagawa sa ibang bansa, sa iba't ibang mga bansa. Ito yung kinukopya ngayon nitong mga nasa likod ng destabilisasyon para iupo si Sara Duterte. Ang mga steps nila mga kababayan na ginagawa, una, sirain yung credibility ng mga personalities na nagtatanggol sa ating gobyerno. Pangalawa, mag-create ng mga kaguluhan sa lansangan at saka online gamit po yung social media. At ang pangatlo, sa mga steps nila, parte ng strategy, i-frame ang pagbabalik ng dating kapangyarihan bilang kanilang solusyon. Kaya makikita ninyo, massive yung mga pag-atake sa ating administrasyon, then sabay mga kababayan, sa pagma-mindset sa atin na ang previous administration ang pinakang mabuti at pinakang magaling. Nakita ninyo? Ang mindsetting nila, mga kababayan, yan ang malinaw na nakikita natin po. So makikita natin yung pattern ng kanilang mga ginagawa, ang timing, tapos yung kanilang target. So, himay-mayin natin, mga kababayan, yung mga steps. Sa unang step, mga kababayan, i-neutralize yung mga tagapagtanggol na mga personalities ng Palasyo Malacanang. Kaya makikita ninyo sa mga pag-atake nila, target nila mga kababayan, si Jose Claire Castro, si Kato Nying, tapos si dating House Speaker Martin Romualdez. So ano yung kanilang ginagawa? Tina-target nila itong mga non-personalities na nagdidepensa mga kababayan sa first couple at sa ating administrasyon. Hindi dahil may kasalanan sila po, kundi sila po ay hadlang sa destabilization narrative po nila. Di ba? Yan ang malinaw na nakikita natin po. Yan ang pattern. So makikita natin, si Kato Nying, tinatataka nila bilang PR man ni PBBM. Si Jose Claire Castro, tinatataka nila. Yan ang tawag ni Chavit Singson kay Claire Castro kahapon sa press con, attack dog niya ng ating Pangulo. Pinag-aralan din nila. Kay Speaker Martin naman po, dinidikit nila sa iba't ibang korupsyon. Nakita ninyo po yung press con. Ano sabi ni Chavit? Ito anya yung dalawang mastermind sa korupsyon sa flood control. Yung ating Pangulo at si Martin Romualdez. Laging kasama si Martin. Yan the two masterminds. Ganon mga kababayan. Well-funded po ang destabilization. Laging sinasabit po si Martin Romualdez kahit walang ebidensya. Walang COA findings, walang affidavit laban kay Martin Romualdez. Basta kailangan isabit si Martin. Huwag kami sabit. So ang tawag dito po sa communications in politics, character assassination plus guilt by association. Ganon ang sistema. Siguradong may mga communication consultants po. Itong si Sabit. May mga advisor siya. Importante may may dadaloy na pundo mga kababayan. So ito po yung classic dirty tactics. Hindi kailangan ang ebidensya. Ang kailangan lang paulit-ulit na paratang. Di ba? Paulit-ulit na paratang at kasinungalingan. Yan palagi sa propaganda po. Kaya importante din, paulit-ulit nating basagin ang kanilang kasinungalingan. Yan ang rason po kung bakit natin ito ginagawa. Kung minsan, paulit-ulit tayo. Paulit-ulit kasi po yung kasinungalingan. Alangan man palampasin natin. O di ba? Masisingitan tayo pag pinalampas natin, mga kababayan. So ang layunin po nila, sirain yung kredibilidad. Hindi po para patunayan yung kasalanan. Kapag nasira kasi po
ang pangalan ng mga tagapagtanggol ng Pangulo, humihina ang depensa ng institusyon at mas madaling itulak yung impeachment narrative o puwersahang pag-atake laban mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong kahit walang legal na basihan. Ganon. So again, hindi sila po inaatake dahil mali sila, inaatake po sila dahil effective po sila kasi na tagapagtanggol ng ating Pangulo. Kaya sila ngayon yung target. Si Katonying, si Yossi Castro na nililabel nila attack dog. Si Katonying PR man daw. At siyempre, si dating Speaker Martin Romualdez. Kasi si dating Speaker Martin Romualdez, siya po ang knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong. Ang step to po nila, immobilize yung kanilang kulto. DDS cult at mga paid movements, mga pagkilos. Hindi man po yan hindi man po yan lalabas. Hindi sila magtatrabaho kung walang pondo, alangan man. Hanap buhay po siya, mga kababayan. So ang objective nila po ay mag-create ng illusion of people power. Kaya sabi ni Sabit, maglulunsa daw sila ng one-time, big-time rally. Susugo daw siya sa Malacanang. Di sumugod kayo. So hindi man nila sinisikreto yung plano. Yung magpakawala ng malakihang pag-atake, malawakang pag-atake po sa Malacanang, sa lansangan at saka sa online, sa social media po. At kapag hindi sapat yung organic support, siyempre kailangan ng pundo para may mamobilize na mga tao. So sa political reality check mga kababayan, sa modern destabilization operations po, hindi na kailangan ng tunay na masa. Kailangan lang ng imahe ng masa. Ngayon, saan pwedeng manggaling po yung pondo nila? Hindi man yan gagalaw kung walang dadaloy na pera. Posible mga kababayan, ang pinanggagalingan nito at siguradong susuporta sa kanila yung mga tinamaan ng kampanya laban sa korupsyon. Yung mga interes na naapektuhan sa kampanya laban sa pugo, yung kampanya laban sa druga, at saka mga kababayan, yung mga naapektuhang contractors na nabuking yung massive na pagnanakaw sa flood control anomalies. So makikita ninyo, nagtutulong-tulong na sila po kasi sila yung apektado sa malinis na pamahalaan na sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Itong anti-corruption drive po niya. Itong in-expose niya mga kababayan sa kanyang zona. Nang sabi ng ating Pangulo, maya naman kayo. So sila po ang may malaking initiative ngayon para punduhan po itong destabilization. Kasi pag natanggal yung ating Pangulo, tigil po yung lahat ng investigasyon. Makakalibre po sila. Yan ang kanilang Iyan ang kanilang paniwala mga kababayan. Kaya seryoso sila po. So ang taktika nila mga kababayan, bayad na mobilization, inflated crowd counts, pinapalobo po nila yung mga estimates. Kung 1,000 gagawin nilang 10,000. 10,000 anya yung dumalo. Niloloko nila ang sarili nila para lokohin yung mga mamamayang Pilipino na marami nang nagagalit sa ating Pangulo. Ganon. May coordinated social media amplification sila. Laging pasobra ang mga estimates nila po. Gamit yung mga trolls nila mga kababayan. Kaya maging aware na dapat tayo. Pag basta naniniwala, sabi ko sa inyo, pagaling sa mga DDS influencers, wag na kayong maniwala. Lahat yan, panloko. Diba? Ang objective kasi nila, gawing nationwide yung uprising, magmukhang nationwide yung pag-aalsa ng mga tao. Pero manufactured unrest man lang po siya mga kababayan. Na ang pinakang objective, ibalik ang mga Duterte sa kapangyarihan para masaya. Itigil ang gulo, tuloy ang korupsyon. Di ba po? So sa political communications mga kababayan, ang tawag dito, narrative resurrection strategy. Kapag bagsak ang kasalukuyang administrasyon sa public trust kahit peke yung survey,
Kasama yun mga kababayan. You just imagine, sa Sayad Weather Station, negative 3 yung trust rating ng ating Pangulo, performance ratings. Si Sara, 31% na wala mang ginagawa. Walang ginagawa pero may performance rating. Ganon din mga kababayan sa Falls Asia. Kasama siya, mga kababayan. Lokohan na plus ang ginagawa po nila. And comes the narrative na pabiktim. Biktima ng kasalukuyang administrasyon ang mga Duterte. So yung nambiktima, sila na yung biktim. Lahat baliktad. Palalabasin nila, pinapatahimik, inaapi. Yung mapang-api, sila na yung inaapi. Ganon mga kababayan. So nandun din ang possibility mga kababayan na gamitin yung ICC detention ni Digong bilang sympathy engine. In fact, yun ang ginagawa nila. Kawawaan niya si Digong. Remote na mga kababayan yung thousands of victims ng EJK. Mas naawa sila doon sa buhay na nakakulong may due process kaysa sa mga thousands of victims ng EJK. O diba? So yun, mga kababayan, sympathy engine. Kaya paulit-ulit nila na sinasabi na si Digong kinidnap, ikinulong after na ikinidnap. At yung possibility, kasi siyempre matanda na rin si Digong, baka po mamatay sa custody ng ICC, gamitin po mga kababayan yon as ultimate martyr narrative. Huwag tayo pong huwag tayong paguguyo sa ganong uri ng narrative mga kababayan. So lahat nitong senaryo mga kababayan, iisa po yung sentro, may balik sa kapangyarihan yung mga Duterte. So comes now the DDS machinery in action. Kitang-kita ninyo mga kababayan, very active sila sa social media. Kung ano-ano na lang po na mga drama. Kung ano-anong drama ginagawa. Sabay-sabay po yung kanilang pag-atake sa mga kalyado ng ating Pangulong Bongbong at mga defenders ng ating administrasyon. Nandyan yung pagpapakalat ng mga fake and splice videos. Nakita ninyo? May bago na naman pong video. Sex video na ng ating Pangulo at ni Lisa. Ganon sila. Kalaswa mga kababayan. Ganon kasama ang kanilang laro. Mga kababayan, then halos araw-araw may presko na sila. May inciting to sedition. Comes now yung pagbuo ng narrative na si Digong daw ang nagbulgar sa mga anomalya sa GAA 2025. Duterte's ICC arrest linked to criticism of 2025 budget, sabi po ni Chavit Singson. Kahapon lang po to. Ito yung pinapakalat ni Chavit Singson kahapon. The arrest of former President Rodrigo Duterte stemmed from his criticism of the 2025 General Appropriations Act, particularly his claims that it contained blank items according to former Narbacan Ilocos Sur Mayor Luis Chavit Singson. Duterte in January last year provided a legal opinion based on Davao City 3rd District Representative Isidro Ongam's claims that the 2025 GAA was signed despite irregularities. Bongbong Marcos needs to silence Duterte, the critic of the 2025 GAA, sabi ni Singson in a press conference kahapon, while showing clips of Duterte's arrest on March 11, 2025. No warrant of arrest. The warrant of arrest was issued later. In response to Singson's allegations, Palace Press Officer Yossi Castro expressed concern over what she called a made-up story intended to discredit the president. Nalalaman ng taong bayan ang totoong makabayan o ang nais lang ay iangat ang pansariling kapakanan, sabi ni Yossi Castro. Mas nakakabahala ay gumagawa-gawa na lamang sila ng kwento para ibagsak ang Pangulo. Matapos na hindi makinabang at hindi mapagbigyan sa hiling, ay maninira na sila. Kaya tinawag ni Chavit Singson si Yossi Castro, attack dog ka niya. Alam na natin mga kababayan kung sino yung nagsasabi ng totoo at yung mga mahilig gumawa-gawa ng kwento. Sino ba naman maniwala na dahil sa kritisismo ni Digong sa GAA 2025 kaya naglabas yung ICC ng warrant of arrest?
May ganon, napakalabo ng ganong kwento, mga kababayan. Na dahil sa pag-criticize ni Digong sa GAA 2025, kaya inilabas ng ICC yung warrant of arrest at inaresto ng Interpol, through Interpol, na iserve through General Torre yung warrant of arrest laban kay Digong. Di ba napakalabong kwento, mga kababayan? Pero gaano mang kalabo ang kwento, pinaniniwalaan po ng mga DDS. Basta kwento nila. Kahit gaano kalabo, basta it will serve their agenda. Matik naniniwala sila. Ganon, mga kababayan. Si Digong po, malinaw na hindi man po siya kinidnap. Yan ang rason kung bakit laging talo ang mga argumento ng abogado ni Digong. Kasi unang-una, yung paniwala nila mali. O diba? Malinaw na may warrant of arrest, mga kababayan, si Digong. May legal process. Pero sige, bahala kayo sa paniwala ninyo. Hindi maliligtas si Digong, mga kababayan, sa pamamagitan ng pagpapakalat ninyo ng maling paniwala. Hindi ba po, mga kababayan? Naniwala kayo yung ICC ma-influensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Kasi criniticize yung GAA, kinausap ni PBBM yung ICC judges, mag-issue na kayo ng warrant of arrest para ma-aresto at ma-deliver padahig si Digong. May ganon? Kayo lang ang naniniwala sa ganong kwento na imposible, mga kababayan, in reality. Walang makapag-impluensya sa ICC kahit po si President Trump. By the way, si Greco Belhica, nananawagan na kay President Trump, kidnapin daw si Digong din, kasi kinidnap daw si Maduro, kidnapin si Digong para ibalik sa Pilipinas. May ganon, mga kababayan. Kala ko ba, ayaw ninyo ng foreign intervention? O diba? Bakit ganon? Pag tungkol kay Digong, pwede ang foreign intervention. Ganon ka-inconsistent sila, mga kababayan, sa kanilang mga pananaw sa buhay. Galit kayo sa ICC kasi foreign intervention. Pero pwede. Pag ang objective is ibalik si Digong papunta sa Pilipinas, bring him home, pwede na. Mangialam yung Amerika. May ganon, mga kababayan. Ito yung latest ngayon kay Chavit. Chavit's call for rally versus Marcos inciting to sedition. Sabi ni Jose Castro. Tama yung ating mga pangitain. Baka sumunod na po kay Romeo Pugis itong si Chavit. Biglang lumabas yung warrant of arrest for inciting to sedition. Anyway, sabi nga natin, mga kababayan, palagi, you become what you believe. Di ba po? Anyway, yun man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.